Laila de Lima ang nakinabang sa desisyon ng Muntinlupa RTC na payagan siyang makapagpiyansa. Matapos ang halos 7 taong pagkakabilanggo, pinalaya na rin ng Lunes si Laila de Lima. Pero hindi pa man tapos ang kanyang huling drug case, malaking bagay ang pagpapalaya na ito hindi lamang kay de Lima, kundi sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula nang maupo bilang Pangulo noong 2022, tinatrabaho ng Pangulo na baguhin ang imahe ng pamilya na tinatak ng higit 2 dekadang panunungkulan ng kanyang ama, si Ferdinand Marcos Sr. At tiyempong-tiyempo pa naman ang pagpapalaya kay de Lima, isang araw bago tumulak si Marcos para sa APEC Leaders Summit sa San Francisco. Ayon kay dating Ateneo School of Government Dean Tony Lavinia, siguradong papalakpakan si Marcos sa mga world leaders sa naturang summit. Si Lavinia rin ang convener ng Free Laila de Lima Committee. Matagal na kasing interesado ang international community sa kaso ni de Lima. Sa isang joint resolution na inilabas ng European Parliament noong pang March 2017 o isang buwan mula nang ipakulong si de Lima, tinawag ng EU na politically motivated ang pagkakakulong kay de Lima. Naulit pa ito noong September 2020. Hiniling ng EU na ibasura ang tinawag nitong politically motivated charges laban kay de Lima. At higit sa lahat, nagbabala ang EU na suspindihin ang GSP Plus o yung Generalized System of Preferences. Ito yung binibigay ng EU na tariff exemptions para sa mga Philippine exports sa mga European countries. May 6,000 produkto ang maaaring maapektuhan kung tinuloy ito. Nung Lunes, kahit sa pista kung saan pinayagang makapagpiyansa si de Lima, merong mga kinatawan ng mga foreign embassy na nag-attend, kasama na ang EU. Para sa nakaraang administrasyon, walang saysay ang mga ito. Katunayan, kinastigo na dati ni Noy Pangulong Duterte ang mga bumibisitang members of parliament ng EU. Disyembre 2019, naglabas naman ng resolution ang US Senate Foreign Relations Committee. Tinawag nitong prisoner of conscience si de Lima na nabilanggo lamang daw dahil sa kanyang political views. Ang US State Department pinuri ang desisyon ng korte at tinawag na politically motivated ang mga kaso laban kay de Lima. Ang Canadian government din kinatuwa ang mga pangyayari. Para kay dating Presidential Political Advisor Ronald Llamas na kaibigan din ni de Lima, ang makikinabang sa lahat ng ito ay si Pangulong Marcos. Sa pahayag niya sa programang Storycon ng One News, sinabi ni Llamas na kahit walang imik ang Marcos administration sa kaso ni de Lima, theoretically, legally, wala namang pakialam yung presidente dito. Yung benefit nito ay siya yung makikinabang. Ibig sabihin ay iisipin ng mga iba ay hindi niya ginamit yung kanyang persuasion sa Department of Justice. Hindi niya pinilit yung mga testigo. He did not lean on this case. Exactly. Ganon. So, Hindi niya, ano ba another word? pressure, no? Oh, wala So that's not lost on the international community. pero higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng Marcos administration at sa mga grupong dati ay kalaban nila sa politika, ang mga matagal na tinawag na dilawan. Lalong mas malaking tanong yan, ngayong tila nagkakaroon ng girian sa pagitan ng mga kaalyado ni Marcos at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maapektuhan nito tremendously yung ating political dynamics. Diba? Yung ito ay it will help define the political alignments and realignments. Para naman kay Lavinia, wala namang napagkasunduan sa pagitan ni de Lima at ni Marcos. Saan patungo ito? Ayon kay Llamas, wala pang makakapagsabi. Marami pang bagahe ng nakaraan na kailangang tuunan ng pansin. Pero sa politika, walang imposible. If the government play their cards right, no? Pwede nilang i-harness yan. No? Pwede nilang harness. Tingin ko ay malaking possibility yung sinasabi mo. No? Na yan ay ma-harness o makuha yung suporta. No? Lalo na yung mortal na kaaway ni Laila ay pinopose yung sarili niya as the opposition. The next opposition.